and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, nadakilag sa samba sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, patuloy po kaming samahan ka ng ingatan. Lalo tigig, sa kahapon pa lamang ay nag-umpisa sa panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paglalakbay sa pinagdaanan ng iyong anak na si Jesus. Patuloy mo kaming samahan ka ng ingatan sa oras na ito. Iran kayo mapagpapaghimalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Inyong pagalingin ang lahat ng may sakit karamdaman sa ngalan ni Jesus. Yaong mga nanghihina at nabibigatan, inyong pag-aali palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling may tataas inyong pong pagkaloob at tumunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balita na ating ihahatid o Diyos, upang ito magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe at kapahayagan, na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na riyan papapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Actually, sa loob ng simbahan, bawal talaga magpalakpak. Pero dito, pwede tayong magpalakpak. No? Kahit panahon ng Kwaresma. Sa simbahan, pag panahon ng Kwaresma, wala mo ng palakpak pagkatapos ng Holy Mass. Amen. Either Sunday Mass, anticipated Mass, or kahit
mga misa na pag Monday to Saturday na pang umaga at gabi. Amen? Anyways, ating pong tunghayan ang mabuting balita na siyang pagsasalusaluhan natin ngayong oras na ito. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 4, simula unang talata hanggang 11. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All these I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "From me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. Purihin natin ang buhay na Diyos. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagpipili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin po natin ang napakalakas ang Panginoon. Pwede na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. At nakakalungkot nga lang
walang webcam na naka-cover para lumabas sa monitor. Amen. And anyways, isang pinagpala at mabiyayang gabi sa inyong lahat. Ang pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon, ang aking bati sa inyo. Saan man dako kayo nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan, sa mga oras na ito, anumang time zone sa inyong kinaroroonan, remember, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Purihin po natin ang malakas ang buhay na Diyos. At dahil tayo po ay nasa ikatlong linggo, paalala lang po, magkakaroon po ng second collection para sa tatlo nating scholar na kasalukuyan nag-aaral ng second year, sapagkat sila po ay nasa second quarter ng kanilang pag-aaral sa College of Divine Wisdom. At ang inyong malilikom ay dadalhin nila lamang po sa amin. So hindi na kami ang mag-handle ng mga scholarship na yan, sapagkat mismong kayo mga manggagawa ang mag-aabot sa ating treasurer natin na nandoon sa ABR. Para sa gayon, malaking tulong po ninyo para sa tatlong naghahayag o tatlong nag-aaral ng scholar sa College of Divine Wisdom. Amen. At isa rin magandang araw din, no? Di ko alam kung naka-record yung webcam na yan. Ayan. At sa Facebook Live ni Sister Marife, naka-live din pala. Ayan. Ang pogi, no? Ayan. Sa mga nanonood sa video recorded sa webcam na naka-record via webcam at sa Facebook Live ni Sister Marife, ngayong panahon ng Kwaresma, sama-sama po nating alalahanin ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang buhay na Diyos. And speaking of Kwaresma, ito, pwede pa rin umalakpak, pero dahan-dahan ng palakpak. Palakpak ng malakas na dahan-dahan. Sige nga, parinig na nga palakpak sa Panginoon ng dahan-dahan ng malakas. Ayan. Yan ang palakpak Kwaresma. Amen. Now, season of Lent reminds us that spiritual victory begins with spiritual discipline. Ipinapaalala sa atin ng panahon ng Kwaresma na ang tagumpay sa spiritual ay nagsisimula sa pang-espiritual na disiplina. Amen? Kanina, habang ako'y bumabiyahe, biglang nabasa ko na naman sa messenger ko, nagpaalala na naman sa akin, ang sabi, "Good afternoon, brother. Mag-diet ka naman. Huwag mo namang damihan ang kain ng kanin." Pati ba ng pag-ilaw ng kape, pinagbawas pa. At pagkain ng tinapay, pinagbawas pa. Amen. Sabi ko, bakit kailang, pati kape, pinagbawal pa. I think
isa sa mga member ng family ni Sister Joy ang nag-lead ng rosary. So, praying the Holy Rosary is part of our devotion to God. Amen. Mahalaga po bilang mga mananampalataya na tayong lahat ay magmuni-muni sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. Imagine po ninyo, ang ating Panginoong Yesus nag-ayuno 40 days and 40 nights. Saan? Doon sa disyerto. Para ano? Para siya ituksuhin ng diablo. And after 40 days and 40 nights ng kanyang pag-aayuno, ayun, physically and spiritually, natumbot sa ating Panginoon. Amen? Amen. Now, ito ang aking tanong na nais kong ibahagi sa inyong lahat. Paano tayo magkakaroon ng tagumpay laban sa tukso ng diablo? How can we have victory against temptation of the devil? Una sa lahat, higit sa lahat, the first step to overcome, to victory against temptation is depend on God's living word. Umasa sa buhay na salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Remember this. Umasa tayo sa buhay na salita ng Diyos. Tingnan natin ang verse 3 and 4 ng Matthew chapter 4. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Imagine this, brothers and sisters. Parang gustong hamunin si Jesus ng diablo na ano? Para ipakita ang kapangyarihan na ano? Na gawing tinapay ang mga bato. Hindi ba ito matopik, ha? Alam niyo anong sabi ni Jesus? It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. May sinabi po si Haring David sa aklat ng awit. Psalm 119 verse 11. Ito ang sabi, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Ang ibig sabihin, ingatan po natin sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos?
para hindi tayo magkasala laban sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Now, marami sa atin, lalo na kapag tayo nasa spiritual hunger, mahalaga po na tayo'y bigyang halaga ang kanyang salita. Tanging salita ng Diyos ang siyang nagpapabusog sa ating espiritual na gutom. Amen. Hindi naman sinabi ni Jesus, hindi lamang sa sandwich nabubuhay ang tao na may kasamang kape na hinaluan ng creamer at sugar, kundi sa bawat salitang namumutawi. Ang sinabi ni Jesus, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen? So let us depend on God's living word. Second step to have victory against temptation is trust God and do not test Him. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos at huwag natin siyang subukin. Amen? Anong sabi ng Matthew chapter 4? Verse 5, verses 6 to 7. Sabi nga dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan ka nila upang hindi ka matison sa bato. Sumagot naman si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa English, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Amen? Huwag natin siyang subukan. Amen? Sa halip ay magtiwala lang tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Amen? Sabi nga ng Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 at 6, ito ang sinabi, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya'y sangguniin mo sa lahat ng iyong balak, at kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong lakad. Purihin si Yahweh. Si Yahweh El Shaddai, dapat tayo magtiwala buong puso't lubusan. Pero wag natin siyang susubukin. Sabi nga ni Joseph Estrada nung siya po'y Pangulo ng Bansa, huwag niyo kong subukan. Amen? Huwag nating subukin ang ating Diyos na dakila. Ang iba,
konting pagsubok lang, sinisisi pa ang Diyos. Amen? Tapos nagawa pang busisiin pa. Tama o tama. O. Lalo-lalo na. Simpleng bagay lang. Ibubusisi pa kung sino-sino. Amen? Amen po ba? Amen. Pero wag ka, kapatid. It's time to repent and believe the good news of our Lord Jesus Christ. Purihin si Jesus. Kung magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso't lubusan, huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Sangguniin natin siya sa lahat ng balak at tayo kanyang itutumpak sa lahat ng lakad. Amen? Let's say, merong family bonding pag-araw ng linggo. Itutumpak tayo ng Diyos. Itadirect tayo ng Diyos sa tama. Amen? Amen. Hindi natin masisisi ang Panginoon eh. Bakit kamo? Sapagkat sa Kanya tayo nagtitiwala. Sa Kanya tayo nagtitiwala. Amen. Sa Kanya tayo nagtitiwala. Amen. Amen? Amen. Imagine, si Brother Ryan, kahit muntik ng abuti ng traffic, hindi ko binubusisi ang Diyos. Alam niyo kung ano yung binubusisi ko? Yung sandamakmak na truck na siyang nagkokos ng traffic. Amen? Kaya ganun, mabuti na lang, hindi pag dumidilim ang paligid, makarating ako ng malwalhati dito sa dakong ito. Purihin natin ang buhay na Diyos. Amen? Amen. Now we go to the third step. The third step to have victory against temptation is only God can worship and serve. Tanging Diyos at Panginoon ang dapat nating sambahin at ating paglingkuran. Amen? Worship God and serve Him alone. Worship and serve God alone. Ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin at paglingkuran o paglilingkuran. Where am I found it? Tingnan natin ang Matthew chapter 4 verses 8 to 10. Anong sabi? O tingnan natin sa verse 9 at 10. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran.
Purihin natin ang buhay na Diyos. Wala kang dapat sambahin at paglilingkuran, kundi ang Diyos at Panginoon natin. Amen. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sasambahin at paglilingkuran. Para makalaya ka o para magtagumpay ka laban sa tukso, panghawakan mo ang James chapter 4 verse 7. Anong sabi? Pasakop ka sa Diyos, labanan mo ang diablo, at kanya kang lalayuan. Salamat sa ilang umemen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Marapat lang na dapat paglilingkuran natin ang ating buhay na Diyos at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Naalala ko po tuwing papasok ang Semana Santa, lalo na kapag lumalabas ng mga advisory sa national TV, anong lumalabas? Monday, Thursday, to Black Saturday, off the air. Ay, ano ba yan? Mula Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria, wala man lang palabas kahit mga kwentong pang-espiritual man laang. Sino sa inyo naka-experience ng ganon? Taas ang kamay. Ayan. Karamihan sa mga TV networks, pag pumapasok ang Paschal Triduum, Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, nagpapalabas pa ng mga kung ano-ano mga pelikula. May kasama pang documentaries patungkol sa pananampalataya natin. Pati mga liturgical services tuwing Paschal Triduum. Yung washing of the feet, tuwing Huwebes Santo taon-taon, pag Good Friday, 7 last words at saka veneration of the cross. Black Saturday, ang palabas, Easter Vigil. Amen? Lahat po yan mahalaga sa ating buhay pananampalataya. Amen? Even the non-Christians, particular, yung mga grupong Bible-based Full Gospel Christian Church, kung saan mayroong sariling television network, may mga sariling Holy Week specials din. Amen? Even yung Catholic free-to-air television sa Cebu, na ngayon nasa cable at IPTV, nagpe-prepare din. Amen? Bakit mahalaga ang paghahanda sa buhay at pasakit ni Kristo at muling pagkabuhay? Para kahit sa pamamaraan ng medium, sa pamamaraan ng social media, sa paraan ng podcast, meron tayong ganon. At yan ang hindi dapat mawala sa ating panlasa. Tanungin niyo kung nawalakas, bakit kamo? Bakit kamo? Sapagkat mahalaga na mabigyang pansin
kahit sa pamamagitan ng broadcast media at digital media, ang buhay at kaligtasang alok sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yung palakpak ninyo, mukhang parang upos na kandila. Very important thing is to observe season of Lent and Holy Week in a different way. TV, radio, social media, even webcast and podcast. Ang mahalaga, ibahagi sa atin ang mensahe at kapangyarihan ng krus ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay. Merong ang iba dyan, gumagawa pa ng mga Lenten telesine. Amen? Kaya natutuwa ako sa isang TV network sa Cebu. Nakuha pang gumawa ng mga kwentong kapupulutan ng aral at may kaugnayan sa ating buhay pananampalataya. Amen? Purihin po natin ang napakalakas ng buhay ng Diyos. At bilang pangwakas ng ating pagninilay, what are you waiting for? Tayo na kayo. Amen? Posibleng ang tagumpay laban sa tukso sa pamagitan ng salita ng Diyos, pagtitiwala at tunay na pagsamba kapag nilabanan natin ang kaaway sa pagsunod sa ating Diyos. Darating sa atin ang tagumpay. Sapagkat sabi ng Matthew chapter 4 verse 11, ang sabi dito, at iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Amen? Sa oras na ito, inanyamog po kayo na itaas ang inyong kamay. Pikit ang inyong mga mata at bilang simpleng panalangin ating ideklara sa ating buhay na Diyos, you have won the victor's crown. Your mighty name is heard, and we, your church and force, the victory in the world. All the glory, all the glory of your name, the splendor of your name. You are God. Ulitin natin.
You have won the victor's crown. You have triumphed over sin and death. Your name is lifted high and raised to all the earth. Every demon, spirit in hell trembles when your mighty name is heard. And we, your church, enforce the victory in the world. All the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. All the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. All the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. You are Jesus, you are Jesus, you are Lord, you are God. You are Jesus, you are Jesus. You are Lord, you are God. Diyos ang mga makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mga salita na bigay mo sa bawat isa sa amin. Nawa magsinding aral ang mensahe at kapahayagang buhat sa iyo, Panginoon, at may bahagi sa iba ang kanilang napapakinggan, O Diyos. O Diyos, patuloy mo kaming samahan, ingatan at gabayan sa oras na ito. At kaming lahat ay patuloy mong bigyan ng lakas, lalo't higit sa pagpapatuloy ng 40 araw ng pagdinilay sa mga pinagdaanan ng iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa daong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awing manunugtog at ang sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya, papapala at tuwi-tuwi sa ngalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Taas ang inyong mga daldalahan, kasama ang inyong mga prayer requests at mga kaloob at handog, at tayo'y dumulog tuwi-tuwi na sa ating buhay na Diyos na makapangyarihan, at tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga kapangyarihan, natupot basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pa mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipoy sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer.
Basbasan ang kanilang mga alay handog. Ibalik sa kanila ng kusuntakan, sigsikling ligat umaapaw. At sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin. All together say Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Baba ang inyong mga hawak kamay. Itaas ang inyong kamay na walang hawak. At tayo malayang magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Okay? Taas ang kamay niyo. Hindi ko lang kung bakit biglang nawala yung ating webcam video na naka-record. Ayan. Titigan ng mata sa TV monitor na to. At tatapon na lang ako dyan sa webcam na yan. Para masalo ng biyaya. Itong sisigaw niyo ng malakas. Victorious, victorious, victorious. Taglay ko na ngayon. Pakisabi niya ng malakas. Victorious, 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 taglay na ngayon. Are you ready? Victorious, taglay ko na ngayon. Victorious, Victorious, taglay ko na ngayon. Taglay ko na ngayon. Amen. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Everybody say Amen. God bless everybody. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.